Kaya ko ito. I can do it, paulit-ulit at mahinang sambit ni Sadie sa kanyang sarili habang nilalagyan ng carton o matigas na papel ang buong braso. Kinakabahan man ay pinipilit na lamang ng dalaga na lakasan ang loob. Maya't maya ang hinga niya ng malalim dahil sa kaba. Nang mailagay ang carton sa paligid ng braso ay sa kanya din aikit ng tape o pandikit upang hindi matanggal. Sinigurado niyang makapal ang carton na nilagay niya sa kanyang braso, sapat para hindi ito makagat kung sakali at sinigurado rin niya na makakakilos siya ng maayos. Pagkatapos ay sunod naman niyang nilagyan ang kabilang braso. Naghahanda na siya para sa kanyang plano. Nasa tabi lamang niya ang bow at arrow na gagamitin niyang sandata na maingat na nakapatong sa kanyang kama. I know I can do it, muling sabi niya sabay hinga ng malalim at nang matapos malagyan ng carton ang kabilang braso ay kinuha na niya ang kanyang pana. Binilang niya ang mahahaba at matutulis na arrow o bala nito na siyang gagamitin niya. Mahigit nasa 15 ang piraso nito. Kinuha niya ang lahat at saka nilagay sa bag na kanyang sukbit sa likuran. Ilang sandali, bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina kaya naman kaagad siyang naupo sa kama habang sapo-sapo ang tiyan. Ramdam din niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at daliri. Batid niyang dulot iyon ng labis na pagkagutom na tinitiis niya hanggang ngayon. Kay konting-konti na lang, hindi ka na makakaramdam ng gutom kaya tiisin mo muna please, kay kahit ngayon lang, marahang saad niya habang nakatingin sa tiyan na animo kinakausap ito. Muli ay ilang beses siyang huminga ng malalim, pinilit na pakalmayan ang sarili at palakasin ang loob. Kailangan niya munang isantabi ang panghihina na kanyang nararamdaman at ang takot na namumuo sa kanyang sistema. Hindi man siya sigurado kung magtatatagumpay ang planong ito, ngunit wala na siyang ibang magagawa kundi ang subukan ito, gayong ito lang ang tanging paraan na alam niya na maglilitaw sa kaniya sa kamatayan. Saglit siyang pumikit at nagdasal ng tahimik sa kanyang isip. Pagkatapos ay tumayo na siya sa pagkakaupo sa kama. Kinuha niya ang bow na kanyang gagamitin pati ang cellphone niya. Tumingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding at nakita niyang 6:35 na ng umaga. 6:35 AM, kung iset ko kaya ang alarm sa 6:40 AM? Matatapos ba ang 5 minuto? Tanong niya sa kanyang sarili na tila hindi sigurado. Haze, bahala na, nabanggit na lamang niya at sinimulan na niyang iset ang alarm sa kanyang cellphone. 6:45 AM ang oras na nilagay niya sa kanyang alarm na may kalahati at hindi gaanong malakas na volume para sa ringtone. Matapos noon ay nilagay naman niya ang kanyang cellphone sa dulong bahagi ng kanyang kwarto, sa isang sulok na malapit sa bintana kung saan malayo sa pinto. Let's do this in 10 minutes, mahinang sambit niya at inihanda na ang sarili. Bago siya humakbang, muli niyang sinulyapan ang litrato nila ng kanyang mga magulang. P. Papa, this is for you, W will get to see and hug each other pa kaya hindi ako susuko. I'll do everything to stay alive and survive, I promise you, saad ni Sadie at isang malungkot na ngiti ang kumerba sa kanyang labi. Sunod noon ay naglakad na siya at nagtungo sa pintuan habang hawak ang pana na kanyang tanging sandata laban sa zombie na kanyang papatayin. Nakakaramdam man ng guilty sa kanyang gagawin ay isinawalang bahala na lamang niya iyon. Kailangan niyang gawin ito para sa sariling kaligtasan. Hindi ko na kailangang magilty kasi hindi na siya yung tita na kilala ko, hindi na siya yung nag-aalaga sa akin dati. She doesn't even recognize me and. Sumingap sa hangin si Sadie habang ipinagpatuloy ang sinasabi. Siya ngayon ay isang nahawahan, isang zombie na kailangan kong patayin. Napalunok siya ng laway nang nasa tapat na siya ng pinto at muling huminga ng malalim. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto upang pakiramdaman at pakinggan ang labas. Ganoon pa rin at wala siyang ibang naririnig kundi mahihinang pag-ungol. Malakas ang pakiramdam niyang nasa malapit lang ng kanyang kwarto ang kanyang tita na infected. Muli siyang napatingin sa orasan. 6:38 AM na at mayroon na lamang siyang 7 minuto upang buksan ang pinto. Kaya naman kahit na kinakabahan pa rin ay mas pinili na lamang niya na muling patatagin ang loob. Sinimulan na niyang pihitin ng maingat at dahan-dahan ang doorknob ng kanyang pinto upang buksan ito nang hindi nakagawa ng kaunting ingay. Pigil hininga niyang binubuksan ng marahan ang pinto hanggang sa mapahinto siya ng malapit na sa kalahati ang awang nito. Nasa likuran lamang siya ng pinto habang nakatayo. Saglit siyang sumulyap sa orasan at nakita niyang 6:40 AM na kung kaya'y muli siyang napalunok ng laway at ipinagpatuloy ang ginagawa. Muli ay dahan-dahan at maingat niyang binuksan ang pinto ngunit ilang saglit lang ay bigla itong naglikha ng kaunting ingay dahilan para manlaki ang mga mata ni Sadie at sagasaan ang kanyang dibdib ng labis na kaba. Saglit siyang napahinto at nanatiling tahimik sa kinatatayuan nang marinig niya ang mahinang pagsigaw ng infected niyang tita sa labas ng kwarto, sa kadahilanang narinig nito ang ingay. Kaya naman mabilis na gumalaw ang malikot nitong ulo at mapatingin sa kwarto ni Sadie.
Naramdaman iyon ni Sadie kung kaya'y mas lalo niyang pinilit ang sarili na maging kalmado at tahimik sa mga sandaling ito gayong alam niya na madalas ang mga infected sa kahit anong ingay. Kaya ko ito. I can do this, sambit niyang muli sa isip at muling huminga ng malalim. Dahil tumatakbo ang oras ay muli niyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Habang patuloy na hawak ng mahigpit ang doorknob at marahang binubuksan ang pinto, naramdaman niya ang mga paghakbang ng kanyang tita. Naglalakad dito habang hindi mapakali ang ulo at nakabukas ang bunganga. Muli siyang sumulyap sa orasan at nakita niyang 6:42 AM na. 3 minuto na lamang ang mayroon siya upang mabuksan ang pinto ng tuluyan at gawin ang plano niya. Muli ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto hanggang sa lumipas ang 2 minuto at tuluyan na itong mabuksan. Nanatili siyang nasa likuran nito upang makapagtago sakaling pumasok na ang infected sa loob. 1 minuto na lang ang natitira at nararamdaman na rin ni Sadie na nasa tapat na ng kanyang kwarto ang infected. Naririnig niya ng malapitan ng nakakatakot at garalgal nitong ungol. Nanatiling nakatuon ang paningin ng dalaga sa orasan at hinihintay matapos ang 1 minuto. 5.4.3.2, pagbilang niya sa kanyang isip hanggang matapos ang natitirang 1 minuto, 6:45 na. 1 oras na. Kasabay noon ay biglang tumunog ang alarm sa cellphone ni Sadie na nasa dulong sulok ng kanyang kwarto. Kagad na narinig iyon ng infected kung kaya'y mabilis itong tumakbo papasok sa kanyang kwarto at nagsisigaw. Nagtungo ang infected sa pinanggalingan ng tunog na naririnig nito mula sa cellphone, samantalang inihandang muli ni Sadie ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa likuran ng pinto at mabilis siyang kumuha ng arrow sa kanilagay sa hawak na bow. Itinaas niya ang hawak na pana at itinapat iyon sa direksyon kung nasaan ang infected niyang tita. Ilang saglit pa ay pinakawalan na niya ang bala sa hawak na pana kahit ramdam pa ang panginginig ng kamay at mabilis na tumama iyon sa likod ng kanyang tita dahilan para magsisigaw ito. Mabilis na tumalikod ang infected kung kaya'y nakita nito ang dalagang si Sadie. Muling naglagay ng bala si Sadie sa kanyang pana at muling pinatamaan ang kanyang tita ng akmang susugurin siya nito. Tinamaan naman ito sa kanyang dibdib. Saglit itong napahiga ngunit mabilis ding nakatayo kaya naman muli nitong inatake ang dalaga. Dahil sa taranta at sobrang panginginig ng kamay ay nahirapan na muling maglagay ng bala si Sadie sa kanyang pana, kaya hindi na siya nakaiwas pa ng tuluyan na siyang inatake ng infected. Hindi na niya mapigilan pang mapasigaw ng mahina nang muntikan na siyang kagatin sa mukha ng infected. Mabilis niyang panangharang ang kanyang braso na may curtain kung kaya ito ang kinagat ng infected. Habang patuloy na iniiwas ang sarili sa infected ay humugat siya ng malalim na paghinga at buong lakas na itinulak ang infected. Oh, sigaw niya nang itulak niya ito ng malakas at bumagsak ito sa sahig. Dito na kumilos si Sadie at mabilis siyang lumabas ng kwarto habang habol ang hininga. Isasara na sana niya ang pinto subalit bigla siyang napaisip. Hindi ko dapat siya ikulong. I must kill her, sambit niya sa isip at muling tumakbo. Iniwan niyang nakabukas ang pinto. Alam niyang nakatayo na ang infected at handa na ito upang muli siyang atakihin. Huminto siya sa pagtakbo sa tapat ng hagdanan nang makita niya ang malaking frame na nakadikit sa dingding, nakalagay sa frame na iyon ang mamahaling painting na binili ng kanyang tita. Bigla siyang may naisip kaya hindi na siya nag-alinlangan pa at dali-dali niyang tinanggal sa dingding ang kahoy na frame. Kasabay noon ang paglabas ng infected sa kanyang kwarto. Muli itong tumakbo sa direksyon ni Sadie nang makita siyang nakatayo habang hawak ang isang frame. Halika at kunin mo ako, asong babae, anes niya habang hinihingal at hinigpitan ang hawak sa malaking frame. At nang ilang hakbang na lang ang layo ng infected sa kaniya, mabilis pa sa segundo ay malakas at buong puwersa niyang hinampos ang ulo nito gamit ang hawak na frame. Tumilapon ang infected at nahulog ito sa hagdan. Dahil rin sa lakas ng pagkakahampas ni Sadie ay tila nawalan siya ng balanse at otomatiko siyang napaupo dahil sa panghihina. Dahan-dahan siyang tumingin sa ibaba subalit nasindak na lamang siya at nanlaki ang mga mata nang makita kung paano muling gumalaw ang infected. Mabilis itong umakyat sa hagdan habang gumagapang na animo isang gagamba. Hindi, nahihirapan niyang saad. Bagamat nanghihina ay pinilit pa rin na tumayo ni Sadie. Habang hawak ang kanyang pana ay tumakbo siyang muli. Hindi ako pwedeng mamatay, sambit niya habang hinihingal at nahihirapang tumakbo. Kasabay noon ay muli siyang naglagay ng bala sa kanyang pana. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong manatiling buhay, sambit niya sa kanyang isip. Huminto siya sa pagtakbo nang nasa dulong bahagi na siya ng pasilyo. Muli niyang itinaas ang hawak na pana at itinapat sa harapan. Hinihintay na umakyat ang kanyang target. At nang tuluyang makaakyat ang nagwawalang infected, mabilis itong tumayo at tumakbo sa direksyon kung nasaan si Sadie upang muling atakihin ang dalaga.
Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sadie at muli niyang pinatamaan ng bala ang zombie gamit ang kanyang pana. Natama ng infected sa mukha nito dahilan para saglit itong mapahinto sa pagtakbo. Muling naglagay ng arrow si Sadie sa kanyang bow at mabilis na pinatamaang muli ang infected, sa leeg naman niya ito tinamaan. Hanggang sa sunod-sunod na bala ng pana na ang kanyang pinakawalan na tumama sa iba pang parte ng katawan ng kanyang tita na ngayon ay tila nahihirapan na rin. Ni hindi na rin ito magawang makakilos ng maayos. Bawat pagtama ng matutulis na arrow sa katawan ng infected ay ang mga dugong tumatalsik mula rito at kumakalat sa mga dingding. Hanggang sa isang bala na lang ng pana ang natira kay Sadie. Muli niyang pinatamaan ng infected at sa pagkakataong ito ay tumama ang huling balang iyon sa ulo ng infected, sa mismong noo at tumagos ang balang iyon sa likuran ng ulo nito. Dahilan para tuluyan itong mapahinto sa pagkilos at dahan-daang bumagsak. Patawarin mo ako tita, sa pagpatay mo. Gatlang M. Nasaan na ba yun? Tanong ni Finn sa kanyang sarili habang hinahalungkat ang kanyang drawer. Kanina pa niya kasi hinahanap ang kanyang cellphone magmula nang magising siya, subalit hindi pa rin niya ito makita. Don't tell me, kinumpis ka na naman ni Papa? Hayes ano ba yan? Bulalas niya sa inis at bumaantong hininga. Nagtungo na lamang siya sa bintana at sumilip rito. Kumusta na kaya siya ngayon? May halong pag-aalalang sambit niya habang tinitingnan ang bintana ng kwarto ni Sadie sa bahay nito. Nais niyang malaman kung ano na ang kalagayan ng dalaga ngayon. Balak niyang tawagan ito subalit hindi niya magawa dahil wala sa kanya ang kanyang cellphone. Ilang saglit pa ay biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto kung kaya'y napatingin siya rito. Kuya, lumabas ka sa kwarto mo, kakain na po tayo, marahang pagsigaw ng kanyang kapatid na si Lizzie habang kinakatok ang pinto. Kagad na tinungo ni Finn ang pintuan at pinagbuksan ng kapatid na babae. Nang bumukas ang pinto ay hinailan niya ng marahan ang kapatid sa loob ng kanyang kwarto, saka muling isinara ang pinto. Kuya, anong ibig sabihin nito? Kunot noong tanong ni Lizzie. Lizzie, makinig ka, do me a favor kahit ngayon lang please, pakiusap ni Finn sa kanyang kapatid gamit ang mahinang boses. Anong klaseng pabor kung gayon? Muling tanong ni Lizzie. Go to Papa's room at kunin mo yung cellphone ko na nakatago sa loob ng drawer sa room niya, kaagad na sambit ni Finn ngunit tanging pagniwi lamang ang naging reaksyon ni Lizzie. Siguradong papagalitan ako ni Papa kapag nalaman niya at ayoko niyan, ang tugon ni Lizzie at umiling-iling. Hindi kanya papagalitan Lizzie, hindi niya magagawa yon dahil baby pa rin ang nakikita niya, trust me, sabi ni Finn sa pagpupumilit. Hindi, ayoko pa rin. Tsaka hindi na ako baby. Bakit hindi mo nalang gawin ang sarili mo kuya, ani Lizzie? Hindi ko kaya, bulalas ni Finn sa kapatid. Bakit? Natatakot ka lang ba na baka mapag-alitan ka na naman ni Papa? You're such a cowardly cow, saad naman ng batang si Lizzie. Talagang hindi. 100 beses na niya akong pinapagalitan at immune na ako niyan. Kahit wala akong ginagawang masama, lagi niya akong pinapagalitan, to be exact, lagi siyang galit sa akin, tugon naman ni Finn dahilan para matahimik saglit ang kapatid na babae. Umiwas na lamang ng tingin si Finn sa kapatid. But Papa loves you very much, sambit ni Lizzie habang tinitingnan sa mukha ang kuya. Hindi ko alam. Hindi niya ako naiintindihan. He never tried to know my feelings either, para siyang walang pakialam sa nararamdaman ko, he's a stone-hearted and he's always like that, to me, puno ng lungkot na saad ni Finn. Parang hindi ko na nararamdaman o nakikita ang pagmamahal niya sa akin, dagdag pa ng binata. Hindi alam ng dalawang magkapatid na nasa labas lamang ng silid ang amang si Jim na tahimik na nakatayo at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Narinig din ni Jim ang sinabi ni Finn kaya tila nakaramdam ito ng lungkot at kirot. Alam niyang totoo ang mga sinasabi ng anak tungkol sa kanya. Ilang saglit na isipan na niyang katukin ang pinto at kunwaring kara-rating niya lang. Finn, Lizzie, ano bang ginagawa niyo dyan? Kakain na tayo, huwag niyong hintayin na lumamig ang pagkain, biglang sigaw ni Jim dahilan para kaagad mapatingin sa pinto ang dalawang magkapatid. Huwag mong sabihin kay Papa lahat ng sinabi ko Lizzie, okay? Tanong ni Finn sa kapatid. Yes kuya, I won't, sagot ni Lizzie at tumango-tango. Matapos noon ay binuksan na ni Finn ang pinto at lumabas ng silid kasama ang kapatid na babae. Anong ginagawa niyong dalawa dyan? Kagad na tanong ni Jim sa dalawa. Nothing Papa, niyaya ko lang si kuya na bumaba na para kumain, sagot naman ni Lizzie. Lizzie's right, seryosong giit naman ni Finn at tila walang pakialam na naglakad papunta sa hadanan. Sumunod sa kaniya ang kapatid na babae. Bumaantong hininga na lamang ang kanilang ama na si Jim at sumunod na rin sa kanila. I'm sorry my son for being like to you. Gusto lang kitang protektahan dahil ayokong may mangyaring masama sa'yo.
If you only know how much I love you, Finn, mga salitang binanggit ni Jim sa kanyang isip habang naglalakad.